Kaibigan, simpleng payo lang ito, pero maraming epekto sa ating kalusugan. Di ba, minsan nagkakaproblema tayo habang kumakain tayo, tapos natin kumain o bago kumain. So, merong mga simpleng bagay na dapat iwasan habang kumakain. Tapos may mga tips din tayo anong gagawin. Di ba? So, ito mga bad habits while you are eating. Yan. Number 1, magsuot ng masikip. Okay, minsan ang pantalon natin sobra sikip yung belt, tapos kumakain ka, hindi po maganda. Kasi syempre, pag kumakain ka, masikip yung pants mo, mataas yung abdominal pressure. Mapapansin mo, mababurp ka, masusuka ka, at mag-GERD ka. Kasi tataas yung, babalik yung kinain mo, hindi ka komportable. Tsaka pag sobrang sikip ang belt, hindi rin maganda sa paa. Pwede maipit yung nerves, yung mga veins, dadami pa varicose mo. Kaya avoid tight clothing habang kumakain. Number 2, bad habit. Gawain ng marami to. Nanonood ng TV. Okay? Okay naman manood ng TV. Pag manonood ka ng TV, cellphone, gawain natin yan. Ang problema kasi, pag nalilibang tayo sa TV, hindi mo mamamalayan 3 platong kanin na nakain mo, ang dami mo na nakain, di ba? Kaya parang mindless eating yan eh. Minsan junk food, kain ka na lang ng kain, nanonood ka kasi. So, nadidistract ka. Dapat focus sa pagkain. Number 3, bad habit habang kumakain. Salita ng salita, chismis ng chismis, daldal ng daldal. Alam nyo, lalo na pag tumatanda tayo, edad 50, 60, dapat wag na magsasalita habang kumakain. Kasi ang bilis na ma-choke. Ang mga may edad, mabilis na sila mabulunan. Bakit? Unang-una, mas mahina na tong esophagus natin. Mapapansin nyo yan. At isa pa, pag may edad, konti na lang ang laway. So, pag konti ang laway, hindi mo manguya yung pagkain, very dry, may stock up dito. Kaya maraming senior nabubulunan, nagchochoke, pag inom ng tubig, napupunta sa, imbis na pumunta sa tiyan, pumupunta sa baga, biglang uubo yan. Gaganyan sila. Kasi delikado yung choking yon. Isa pa, yung madalas makakagat ng labi, makakagat ng dila, dahil nagsasalita ka. Usually nagsasalita yan. Or distracted ka. Marami kang iniisip ibang bagay. Kaya nakagat mo tuloy yung labi mo. Magkakasingaw yan. So focus. Tsaka oras nakagat mo yung labi mo, mamamagayan, mas mabilis mo na makagat ulit. Ganun nangyayari. Number 4, bad habit habang kumakain. Ito ginagawa ng mga executives. Working lunch. Di ba may nagsasabi working lunch? Isabihin, habang nagmi-meeting, kumakain, hindi po maganda. Kakain ka, kaharap ang boss mo. Nako, hindi ka matutunawan. Oras na umaandar yung utak natin, na-stress tayo, dadami ang gastric acid. So, yung acido sa tiyan, dadami. So, habang kumakain ka, magkakaroon ka ng impacho, indigestion, hindi matutunaw yung pagkain mo, parang nandito lang nakaipit. Masusuka ka pa. Kasi nai-stress ka eh. Nagmi-meeting ka, kumakain, hindi po maganda ipagsabayan. Maganda, huwag ka nalang kumain. Pag natapos na yung meeting, magtago na lang sa kwarto mo, doon ka kumain. Number 5, bad habit ng kabataan. Ito, sinusubukan ng kabataan to. Kumakain ng nakahiga. Meron ganyan, no? Nakahiga, nanonood ng TV, nakahiga, tapos kumakain. Eh, syempre, yung pagkain natin, kailangan gravity yan, di ba? Mas maganda nga, kumakain dapat nga, naka-straight ang likod o nakatayo, okay nga, para mababa yung biglang babagsak yung pagkain. Pero pag nakahiga ka, hindi mo makakain yan, kasi pwede ka mag-choke, di ba? So, poor digestion. Number 6, bad habit. Sobra bilis kumain, di ba? Minsan, yung instant noodles, kaya mo kainin ng 1 minuto, 2 minuto, di ba? So, pwede ka ma-choke. Fast eating, masama.
Too much eating, sobra din dami kumain, masama din. Sobrang spicy ang kinakain, spicy, manghang, sobrang acidic, maasim, lahat yan di maganda habang kumakain. So ito yung mga bad habits, okay? Ngayon, so alam nyo na habang kumakain. Ngayon naman, ano naman yung bad habits pagkatapos kumain? Okay, nakakain ka na, okay na dapat, di ba? So, ano bad habits after eating? After eating naman, may 5 bawal. Okay, number 1 bawal after eating is heavy exercise. Oh, anong ibig sabihin ng heavy exercise? Yung pagkakain mo, bigla kang magja-jogging, magte-tennis, magba-basketball, hindi po maganda. Kasi kailangan ng tiyan mo ng oras for digestion. Kailangan yung dugo, focus sa tiyan. Kailangan mo mga at least 30 minutes, 1 hour para matunaw-tunaw na yung pagkain. Kaya kung meron kayong basketball match, kailangan kumain mga 1 to 2 hours, siguro mga 2 hours before yung laban nyo, doon ka kakain. Para may energy ka at natunaw na yung kinain mo. So heavy exercise, iwas. Lalo na yung after dinner. Yung pagkain sa hapunan, sa gabi, bago ka mag-exercise, hindi ka makakatulog nun. Kasi manlakas yung stress hormone, pati yung melatonin, bumababa kung heavy exercise. Ang magandang gawin pagkatapos kumain ay maglakad-lakad. Yan. Ang hindi maganda yung uupo na lang, hihiga na lang. Dapat lakad-lakad para nakatayo ka, mas tutulungan mo yung tiyan matunaw. Lakad din, movement. Pero wag yung takbo o heavy exercise. Light walking lang. Number 2, ito medyo bad habit to after eating, no? Pero depende sa inyo eh. Pero parang may sense itong number 2, yung taking a shower after eating. Yung pagkakain mo ng marami tapos maliligo ka, medyo hindi maganda sa digestion eh. Siyempre, parang exercise na rin siya, tapos maiinitan ka o malalamigan ka. Mas maganda po maghintay muna ng 30 minutes after eating bago maliligo. Nasa sa inyo yan. Pero usually pag bagong kain, mahirap din maligo. Parang baka ma-impatcho ka, hindi maganda yung pagtunaw. Number 3, bad habit after eating. Nako, gawain ng marami to. Maninigarilyo. Di ba? Pagkakain, sigarilyo muna, ilang sticks muna. Siyempre, sigarilyo. Kumain ka nga ng healthy food, kumain ka nga ng gulay at isda, maninigarilyo ka naman. So, wala. Tataas lang ang risk for lung cancer, stomach cancer, sira pa baga. So, bad habit talaga. Number 4, bad habit after eating, yung tulog agad. Okay? Bawal yung upo agad at tulog agad, lalo na higa agad. Pinakamaganda, pag hihiga tayo, 3 hours after eating. So, pag ang tulog mo, alas 10 ng gabi, ang huling kain mo dapat 7 ng gabi para meron ka pang 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock na matutunaw yung pagkain bago ka hihiga. At kung meron kayong GERD, tulad ko, gastric reflux, maganda yung unan 2 o 3. Nakataas mo na yan. Bago ka, pag natunaw na lahat, gumising ka madaling araw, tsaka mo na ibaba ulit. Kasi aakyat yan eh, yung pagkain mo aakyat. Number 5, bad habit. Babanggitin ko ba to? Number 5, bad habit after eating. Yung pagkatapos kumain na, hindi naman bawal, pero yung pagtatalik. Okay, may payo yan eh. Sa mga seniors, at may sakit sa puso, bawal magtalik after eating. Bakit? Mas mahina ang energy. Kasi unang-una, pagkakain, syempre yung dugo napupunta sa tiyan. Diba? So, kulang ang dugo dun sa private part ng lalaki. Mas may impotent. Dapat parang exercise din naman yung sex sa mga mag-asawa. Dapat maghintay rin ng mga 1 hour, 2 hours after eating bago magtalik. O pagkatapos magtalik, tsaka na lang kumain. Anyway, para lang naman doon sa may asawa. Binanggit ko lang kasi yan ang mga tips sa mga senior. At senior
na may heart disease at may partner na mag-asawa. Actually, sa mga senior, maganda ang pagtatalik sa umaga. Mas malakas yung mga senior sa umaga kaysa sa hapon na pagod na. So, yan ang mga bawal lang. Ngayon naman, ano naman ang mga dapat gawin bago kumain? Okay, bago kumain, common sense, di ba? Siyempre, ang turo to sa grade school pa, di ba? Sa eskwelahan, wash hands, di ba? Tama naman. Hugas kamay muna bago kumain para walang bakterya. Hugas pati kuko para hindi mo makain yung mga dumi na nahawak mo. Number 2, dapat relax ka lang. Okay? Bago kumain, relax. Di ba? Ready ka kumain, relax. Di ba? Wala yung masyadong balisa. Ang dami iniisip. Relax lang muna. Kakain ka . Number 3, ito napakagandang tip. Napakagandang tip. Kailangan uminom muna ng warm water bago kumain. Okay? Kung maligamgam na tubig, pwede na. Malamig na tubig. At least uminom ka ng mga 3-4 na lagok na tubig bago kumain. Alam nyo bakit? Lalo na sa mga may edad, very dry na ang ano natin. Kulang sa laway, dry ang bibig, dry ang ano. Kaya kita mo yung unang subo mo, ayaw bumaba. O, na-experience nyo ba yan? Siguro mga bata pa, di nyo pa na-experience . 30 years old, di nyo ma-experience. Sa mga senior, kayo mag-comment, di ba? Unang subo, muntik mabulunan. Bakit? Sobrang dikit ang kakanin. Yung mga kakanin, puto, kutsinta, bibingka, ang didikit niyan, palitaw. Tapos, uminom ka muna ng warm water. Okay? Warm water, 1/4 na baso, kalahating baso. Pag nabasa-basa ito, bago ka kumain dahan-dahan, focus, tapos nguya, lunok, para mas mabilis lumuwag na yung daanan mo dito sa esophagus. Tapos, kung gusto mo magpapayat, pwede isang basong tubig inumin mo bago kumain, di ba? 1 glass of water bago kumain para medyo may laman na ang tiyan, para pag kumain ka pa, mabilis ka mabusog, di ba? Kasi may tubig na . Number 4, luwagan ng belt. Tulad na sinabi ko, di ba, ayaw natin masikip ang sinturon para maganda ang pagkain mo. And number 5, dapat straight back, straight body para pagkain. Hindi pwede nakaganon. Dapat straight ka para maganda ang bagsak ng pagkain. Pwede ba kumain nakatayo? Pwede kumakain nakatayo, okay lang. Actually, pag nakatayo nga, mas bababa nga ang kinain mo. Tsaka nag-expend ka ng energy. Although, minsan mahirap, matagal nakatayo, masakit sa likod. And then, lastly, ano naman gagawin? Dapat gawin tapos kumain. Yung mga good habits. After eating, syempre, brush ng ipin, di ba? Kailangan magbabrush ka, magfo-floss ka, lalo na sa gabi. Tapos, kailangan relax na, cool down na, 3 hours after eating, bago lang kayo hihiga. Okay? Sana po nakatulong itong video natin. Ano yung mga bawal gawin at dapat gawin. Tapos, kumain at habang kumakain.